Tingin mo napikon lang talaga si Rapi Tulfo kay Attorney Libayan kaya niya kinasuhan ito. At oo nga pala, congrats kay Attorney Libayan sa 32-0. At sa tingin ko napikon lang talaga si Rapi Tulfo kay Attorney Libayan kaya siya nagsampa ng kaso. So paano ko nasabing napikon siya? Kasi ganito yan. Masasabi kong napikon siya kasi pikunin din ako. Alam ko ano yung pakiramdam na pipikon. Bata pa lang pikunin na ako kaya alam ko kung anong pakiramdam ng pikunin. At may naging classmate akong pikunin. Nakita ko yung ugali ng pagiging pikunin. At naisip ko na hindi pala maganda yung pagiging pikunin. Mas pikunin po yun kumpara sa akin. Kaya nung na-realize ko na pangit pala yung ganong klaseng attitude, yung pagiging pikunin, tinanggal ko yun. Kahit nabawasan ko na yung pagiging pikunin, hindi ako aware na may isa pa akong pangit na ugali na dapat kong tanggalin. Yun na yung pinipersonal ko, yung mga bagay-bagay, yung mga sinasabi sa akin ng tao, yung mga iniisip ng ibang tao sa akin. Madali po ako mapersonal. Magkaiba po yung mabilis ma-personal sa pikunin. Kasi for example, nainip ka, napikon ka, pwede yun. Hindi ka naman pwedeng ma-personal nung inip, di ba? Yung pagiging pikunin, pwede natin siyang i-relate sa maiksi ang pasensya. Pero yung personal, yung madali ka ma-personal, ibang tao o tao lang yung makakapag-personal sa'yo. At yung personal at pikon, halos same lang din siya, halos magka-relate din yan. Pag na-personal ka, mapipikon ka, ganun po yun. Madali po ako ma-personal dati. For example, nagdadrive ako, tapos merong sasakyan sa likod ko, binubusinahan ako, mabilis ako mapikon, mabilis ako ma-personal. Pakiramdam ko, may galit sila sa akin. Ganun yung pumapasok sa isip ko. Pakiramdam ko galit siya sa akin kasi mabagal ako mag-drive. May experience din ako na ngalay na ako, kakalakad, kakatayo. Umupo ako sa hagdan. Wala naman kasing naglalakad doon, walang dumadaan. Umupo ako sa hagdan, yun nga lang, yung guard, nakita ko, pinaalis ako. Sumama yung loob ko nung pinaalis niya ako. Napikon ako. Kasi para sa feeling ko, sa pangit nung pag-approach niya sa akin na paalisan ako doon. May experience din ako sa trabaho ko dati na may kukunin ako sa likod ng tao. Nung katrabaho ko, nakaupo siya, tapos yung kukunin kong gamit nandun sa likod niya. Nag-excuse ako. Tapos yung pag-excuse ko medyo, alam mo, parang malambing yung pagkasabi ko kasi ayoko maka-offend. Kasi busy siya noon nagse-cellphone, tapos focus siya doon. Tapos nag-excuse ako. Tapos ang sagot ba naman sa akin, pabebe ako. Pabebe daw ako. Napikon ako nung sinabihan niya akong ganun. Siya nga to nagsa-cellphone sa locker room namin na walang paalam, hindi niya naman break time, nandun siya tumatambay, hindi siya nagtatrabaho, tapos ako yung nagtatrabaho, may kailangan akong kunin sa likuran niya, tapos sasabihan niya pa ako ng ganun. Nakakapikon, promise. Pero alam mo, hindi dapat pinipersonal yung mga ganun Yung nagdadrive ako, may bumubisina sa likuran ko. Wala naman akong problema nun wala sa akin yung problema. Ang problema dun sa driver sa likuran ko, baka nagmamadali siya. Siya yung may problema, wala akong problema. Siya yung may problema. Bumubusina siya sa akin kasi kailangan niyang maka-overtake ng safe at walang maaksidente. So dapat yung mga ganung bagay hindi pinipersonal. Nung nakaupo ako sa hagdan kasi ngalay na ako, tapos pinalis ako ng guard kasi nandun ako sa hagdan nakaupo, daanan kasi yon. Yung approach niya kasi sa akin, yung pinalis niya ako doon. Di ba yung mga guard may mga stick sila, may mga, yun yung ginagamit nila kapag nag-inspect sila ng mga bag ng mga tao na pumapasok sa mga establishment. Ngayon, yung stick niya, pinupukpok niya doon sa bakal para makuha niya yung attention ko. Tapos nung tumingin ako sa kanya, sininyasan niya ako na umalis. Pinersonal ko yun. Pero alam mo, trabaho niya yun Trabaho niya akong paalisin doon. Trabaho niyang bantayan yung area na yun. Bawal tambayan yon. So dapat hindi pinipersonal yung mga ganong klaseng bagay. At yung kwento ko sa yung katrabaho ko na sinabihin akong pabebe, isang beses niya lang ako sinabihan pabebe, yung time lang na yun. At nag-react, or yun lang naman yung reaction niya nagbigay lang siya ng comment doon sa way ng pagsabi ko. Wala, hindi dapat pinipersonal yun. Kung napansin mo dun sa tatlong example ka na yun, wala namang problema sa akin sa kanila yung problema. Uulitin ko, wala sa akin yung problema, sila yung may problema. Pero what if may sinabi sa'yo yung isang tao na nakaka-offend talaga? Kagaya ng manager ko sa dati kong trabaho na sinasabihan niya ako na para akong bakla. Ikaw, sa tingin mo, kapag yung manager mo sinabihan kang para kang bakla, ma-offend ka ba o hindi? Kasi ako noon, na-offend ako, pinersonal ko talaga yon. Alam mo ko nung nasa isip ko noon, gusto ko siyang suntukin, gusto ko siyang hamunin ng suntukan, pero hindi ko magawa. Alam mo kung bakit? Kasi mas malaki yung katawan niya kaysa sa akin. Kaya ang ginawa ko, nag-exercise ako, nag-jogging ako, nag-push up ako gabi-gabi. Binalik ko yung magandang katawan ko nung dati. Tapos yung kilos ko, yung paglakad ko, inangasan ko. At nung time na handang-handa na ako makipagsuntukan sa kanya, hinihintay ko na lang na asarin niya akong bakla para may dahilan akong hamunin siya ng suntukan. Ang kaso, hindi niya na ginagawa. Alam mo kung bakit? Kasi nga nabago ko na yung sarili ko.
yung problema sa akin pala. So nagigets mo na ba ng konti? So kapag na-offend ka ng isang tao or na pinersonal mo yung sinabi ng isang tao, dalawa lang yan. It's either ikaw yung may problema o sila yung may problema. So balikan natin yung may example ko, yung sa driver. Binubusinahan ako kasi gusto niyang mag-overtake ng safe. So wala sa akin yung problema, sa kanya yung problema. Yung guard na pinaalis ako, wala akong problema, siya yung may problema. Problema niya na palisan dapat ako doon. Yung katrabaho ko na sinabihang pabebe ako, wala sa kanya yung problema, sa akin yung problema nun. Kasi sa way ng pag-approach ko, sa pagsalita ko, pabebe talaga siya. Nagbigay lang siya ng comment doon. Walang masama doon sa pagbigay niya ng komento sa way ng pagsasalita ko. Dapat hindi ako natakot na ma-offend siya. Kasi nga ako, nagtatrabaho ako ng maayos, ginagawa ko yung trabaho ko sa oras ng trabaho ko. Pero siya, naka-duty din siya, pero nagsa-cellphone siya. So dapat hindi ako nagpabebe. Dapat hindi ako natakot na ma-offend siya kapag pinalis ko siya doon sa kinauupuan niyo, sa ginagawa niya. Dapat hindi ako natakot na ma-offend siya sa pag-interrupt sa ginagawa niya. At sa manager ko na tinatawag akong bakla, sa akin yung problema, wala siyang problema. Nagbibigay lang siya ng komento sa kilos ko, sa galaw ko. Nagbigay lang siya ng komento. Siguro nakaka-offend nga, nasabihan kang bakla ka at hindi ka naman talaga bakla. Pero kung iisipin mo, dahil doon bumalik yung ganda ng katawan ko, tapos naging maangas yung galaw ko at hindi na ako mukhang bakla. I mean, hindi naman talaga ako mukhang bakla. Siguro nga kapag ganun tayo mga lalaki, pag may nakita kang isang lalaki na palamya-lamya, tatawagin natin bakla kasi alam natin hindi lalaban. Siguro ganun yung nasa isip ng manager ko ng time na yon. Alam niyang pag inasar niya akong bakla, hindi ako lalaban. Ngayon, mapunta naman tayo kay Raffy Tulfo. Ang daming kritisismo na binigay ni Attorney Libayan sa kanya. Pero alam mo kung anong ginawa niya, naging defensive siya. Parang sinasabi niya sa publiko na siya yung kawawa, siya yung inapi, siya yung, alam mo yun, pa-victim siya victim mentality. Egocentric kasi ito si Raffy Tulfo Feeling niya siya yung sentro ng buong mundo. Tapos yung defense mechanism niya, aatake siya dun sa taong nagbibigay sa kanya ng kritisismo. Pero syempre, bago siya umatake, magpapaawa muna siya. Kunwari siya yung kawawa. Sasabihin niya nagpapakalat ng fake news yung taong ito para pwede niyang atakihin. Hanggang sa umabot pang magsampa siya ng kaso, diba? Tapos madidismiss lang din. Nag-backfire lang din sa kanya. Ganyan yung mangyayari kapag pikunin ka. So kung gagamitin natin dito yung way ko ng kung paano hindi ma-personal, so sagutin natin yung tanong na, sino ba may problema dito? Si Attorney Libayan o si Raffy Tulfo? Para sa akin, yung taong may problema dito na dapat solusyonan niya ay si Raffy Tulfo. Naalala mo yung example ko kanina na tinawag akong bakla at saka tinawag din akong pabebe. Wala sa kanila yung problema, nasa akin yung problema at binago ko yun. Nasolusyonan ko yung problema ko nang hindi kami nagsuntukan ng manager ko. Hindi rin kami nag-away nung katrabaho ko dati na sinabihan akong pabebe. Alam mo kung bakit? Kasi naging unreactive ako. Bata pa lang ako, ganun na yung ginagawa ko. Sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako, pikunin na ako. Pero nung tinanggal ko yung pagiging pikunin ko, alam mo kung ginagawa ko? Para hindi ako mapikon, nagiging unreactive ako. Di agad ako nagre-react sa mga sinasabi sa akin ng mga tao. Di ako nagre-react. Dalawa lang reaction ang ginagawa ko kapag nakarinig ako ng negative comment sa ibang tao. Yung una, ngumingiti, o kaya naman pangalawa, wala akong reaction. As in, wala talaga akong reaction. Parang wala akong napakinggan, wala akong narinig. Minsan sinasabihan akong suplado kasi nga negative yung sinabi mo sa akin bakit ko papansinin, di ba? Pero kapag syempre kaharap ko yung tao, sinabihan ako ng negative comment, ngingiti na lang ako para at least nagbigay ako ng reaction. Ngiti lang na parang okay lang, hindi ako galit. Ngiti lang ako kahit galit ako. Okay nang ganun yung reaction mo kaysa mag-defense mode ka agad. Magpapa-victim ka agad. Kunwari kayo kawawa tapos binubuli ka, ganun. Hindi dapat ganun. Magde-defense mode tapos mag-attack mode, sasabihan mo ng pangit ng mga bagay yung tao, sabihin mo patay gutom. Very obvious ka na, lalaki. Sobrang pagpapakahalata mo na. Kumaga para ka ng patay gutom. Tapos smart shame mo yung tao kasi wala ka sa level niya. Mga ibang channel, puro siraan mo. Para ikaw ng pinakamagaling na lalaki sa mundo. Sino ka ba? At ang pinaka-worst part pa dito sa defense sa attack mode, magsasampa ng kaso. Sobrang daming kaso na madidismiss lang din. So advice ko lang, kapag napikon ka na pinersonal mo yung sinabi ng isang tao, kalma ka lang. Ngumiti ka lang o kaya maging wala ka reaction, be unreactive. Tapos pag-isipan mo, sino ba may problema? Siya ba may problema o ako yung may problema? Kung siya yung may problema, baka pwede mo siyang tulungan. Kung ikaw naman yung may problema, tulungan mo yung sarili mo. Walang maitutulong yung pagiging pikunin mo. Yun lang, peace out.